Gusto ko mang sabihin, di ko pwede sabihin. Palagay kaya ninyo, pagkapanahon na ng pagkuha ng Panginoon, sasabihin ninyo sa kanino man na gusto ninyo para kumbinsihin ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay, it's too late then. Mayroong ipinagbabawal na katotohanan, malinaw natin makikita sa banal na kasulatan. Katotohanan na hindi mo pwedeng sabihin pagdating ng panahon. It will remain a secret. Naalala ko ang kinakanta natin, and only the redeemed can hear His voice on that day, as He comes in clouds of glory to take His bride away. Only the redeemed. Ngayon ay panahon pa ng pagsishare. Lahat ng mga bagay na alam natin, lahat ng mga bagay na intindihan natin, lahat ng mga bagay na tinanggap natin, ngayon ang panahon ng pagsishare. For the time will come, you will be forbidden to tell the truth. Hindi ka na pwedeng magpaalam sa tatay, nanay mo na ikaw ay aalis na at mawawala na sa mundong ito. Hindi dahil na ikay magbibigti, hindi dahilan sa ikay lilipat ng ibang lugar. It's going on time. Forbidden truth, di mo pwedeng sabihin. You must keep it a secret. Can you imagine? Nang malaman ni Noah ang sekretong yun, 7 araw na lamang ang nalalabay, natitira. Nakikita niya ang kanyang mga kamag-anak, pinsan, mga mahal sa buhay. Matalik na kaibigan. And yet, hindi niya pwedeng sabihin sa kanilang katotohanan ito. Dahil hindi ito pwedeng sabihin kanino man. The forbidden truth. Mga kapatid, anong magiging damdamin mo sa araw na yun kung ikaw yung makakaalam ng sikretong ito na di mo pwedeng sabihin? Ano ang madarama mo sa masadaling yun? Marami kang panahon at pagkakataon na sinayang mo. Hindi ka nag-share. Nahiya ka. Wala kang lakas ng loob. Dahil sinasabi mo, kunti lang ang alam mo, marami kang di alam. Kontento ka na ikaw laging nasa gawain, masaya ka, nabibless ka. Nalilift up ka kapag nasa gawain, nakakapakinig ng mga sermon, preaching at iba pa. Kontento ka na riyan at di mo na isi-share na mayroong paghukom, may pagbabalik ng Panginoon, may buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos para kanino man sa pamagitan ng kanyang anak. Ngayon, may panahon pa tayo para sabihin ang lahat na ating nalalaman kanino man. Ngayon ay mayroon pa tayong panahon at pagkakataon. Lahat na ating tinanggap ay ating i-share kanino man. But one day, darating ang isang araw, ang Diyos ay mayroong ipapahayag. Si John ay nagre-represent ng end-time bride na makakarinig ng katotohanan pero pagbabawalan. Hindi mo pwedeng sabihin kanino man. Meron tayong mga kapatid, pinsan, mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak.
ngimi tayo at utal na mag-share ngayon. Paano kung ikaw ay isa sa pagpapahayagan ng lihim na yon sa araw na yon at malalaman mo at alam mo para kang si Elias kukunin mo. Ang mga anak ng propeta walang alam. Si Eliseo may alam. Tinatanong siya, sinasagot niya. Ang hindi nga lamang maganda si Eliseo may alam pero may iwan. Pero brother, sister, I'll tell you, hindi na mangyayari uli ang nangyari kay Elias at Eliseo. Hindi yun ang magkaganap sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. It will be a total secret. At kung mayroon kang asawang unbeliever, may mga anak kayong di pa mananampalataya. At kapag nahayagang katotohanan ito, pagdating ng araw na iyon, makikita mo sila mahabag at maawa ka sa panahon yun. Pero wala pwedeng gawin, di mo pwedeng sabihin ng katotohanan. Yan yun po. So in-encourage ko kayo habang may panahon pa. Who knows? Sinong nakakaalam? Kung ang ating mga mahal sa buhay, kabilang sa mga pagpapahayagan ng forbidden truths sa panahong darating. Who knows?